Ano yung pinakamalaking drawback sa inyo dahil binoto niyo pala si President Duterte? Ano yung pinakamalaking criticism niyo sa 6 years niya in office? Siguro nung una po talaga kapag nagsasalita siya, na may kasamang matatalin na pananalita. O gustong-gusto yan ng mga DDS, yung may mga PI-PI. No? Gustong-gusto yan ng mga DDS. Kapag ka nakarinig ang mga DDS ng PI ka, sigawan na po yan. Duterte. Duterte. No? Kaya nga kayong mga senador, gusto nyo makuha ang puso ng mga DDS para iboto kayo? Magmura kayo. Magmura kayo dyan sa sa campaign rally nyo. Malamang yung mga panatiko, sisigawan pa yan. Salvador! Salvador! Marcoleta! Marcoleta! Yan, ganyan nyo makukuha ang puso at ang boto ng mga DDS. Magmura kayo. Di ba yung mga vlogger nga nila? Kaya gustong-gusto nila. Kasi laging may halong pagmumura. Palakpakan mo talaga siya kasi kakaiba siya Pero habang tumatagal, yung pagmumura niya, at yung pagsabi niya ng hindi maganda sa Panginoon, sa Diyos. Ayun, isa din yun, mga kababayan. Nagtataka ako dito, lalong-lalo na sa mga Katoliko na mga DDS, no? Paano nyo tinatanggap? Paano nyo nilulunok? No? Tayo pa naman mga Katoliko, kumbaga, naku, wag mong mumurahin si Jesucristo, wag mong mumurahin, wag kang kung ano man yung gagawing masama doon sa simbahan, etc. Ganun pa naman tayo, no? Eto, na-traffic ng 5 oras ang dating Pangulo. PIC po, pauwiin ko na, Di ba? Namura na, Yung may kapal, estupido daw. Paano nyo tinatanggap? Paano ninyo nilulunok, mga DDS na Katoliko, yung ganun ng dating Pangulong Duterte? Nakakawalan ng tiwala. At lahat ng sinasabi niya, hindi naman niya binabawi katulad nung pag-utos niya ng pagpatay, pati yung mga, hindi na pag-utos, pati yung pagpapatay niya. Hindi na magandang tignan. Aha. At ang nagbabawi na lamang ng mga sinabi niya ay ang kami niya mga spokesperson na joke lang. Ayun, sila Panelo. Babanat yung mga yan. Hindi naman kayo nasanay sa dating Pangulong Duterte. Ang dating Pangulong Duterte, alam nyo naman, palabiro yan. Ganyan, di ba? Kapag ang taong bayan ay nagagalit at negatibo, mga bossing, ang dating sa taong bayan, biglang babanat yung mga yan. Sasabihin, hindi nyo ba, kayo naman parang di na kayo nasanay kay dating Pangulong Duterte, alam nyo naman, palabiro yan. Joke lang yun. Pero mismo siya ay parang wala tayong nadinig na joke yung kanya sinasabi. So yun po, bila po tayo yung Katoliko at Kristiyano, hindi po sa akin po, personally, hindi po maganda na ganon yung nadidinig natin palagi. Correct. Kasi nanonormalize yung pagmumura, nanonormalize yung panlalait sa kapwa, nanonormalize yung pagpatay. Di ba ganun yung gustong paratingin ng mga vlogger nila, ng mga DDS, gustong inormalize yung pagmumura. Pati yung rape joke, pati yung pagiging babaero, na dapat meron siyang babae sa kaliwa at meron siyang babae sa kanan. At tinatawanan at pinapalakpakan. So, Huli na. Di ba? Mga DDS. Alisin ko na to. Masyado na masakit sa inyo to. Hindi na kayo makasagot dyan. Hindi na kayo makapag-komento dyan sa ilalim. Dito muna tayo kay Roque na lang tayo, ha? Dakuin natin si Harry Roque. Meron pa pong isang tao na positibo. Ito na. Naku, ito na naman. Si Roque, mga kababayan, nandoon sa the Netherlands. No? At ang tanging kinakapitan kung bakit nakakalaya ay dahil po meron siyang aplikasyon ng asylum. Na nag-apply siya ng asylum, mga bossing. At 1 taon at kalahati daw yung panahon
nang hindi siya pwedeng arestuhin. Di ba? Ngayon, may sasabihin na naman po, mga kababayan. Bukod po doon sa pinakalat niya, base po kay Pebbles, Mami Pebs, mga kababayan, meron pa daw ho. Tatlo pa daw! Oh! Di ba? Hindi pa ho sila nadala doon sa isang pinakalat nila na halos pagtawanan sila ng sambayan ng Pilipino. Biruin nyo ho mga bossing, yung pinakalat nilang yun, 1 linggo lang pinalabas. Miski ho sila, hindi na nila maipakita. Nahiya na ho sila. Kesyo meron daw pong nagsabi, verified dyan sa Estados Unidos. Miski nga yung mga kapwa nyo, mga DDS, ayaw kayong paniwalaan eh. Ngayon, di ba, meron pang isa, sinasabi, meron daw USB. Anak ng tipaklong. Amoy kepyas na yata yung USB na yon. Kinalimutan na lang, di ba? O dahil utu-utu naman ang mga DDS, sasabihin ko lang, merong USB. Meron kaming USB na ilalabas. Walang mailabas. Huwag mo nang banggitin yan sa mga DDS. Tayo ho, matandain ho tayo, mga kababayan. Mapagpatul ho tayo sa mga pinagsasasabi ho nila. Ngayon, pakinggan nyo ho si Roque, nanlilimahid ang itsura. Uy, hindi ako may sabi nun. Ito si YDJ. Kung ano-ano kasi tinatype nitong si YDJ. Nababasa ko tuloy. Nanlilimahid na ang itsura ni Roque. Halatang kabadong-kabado na. Game. Oo nga pa po, no? Bukod dito sa video na napanood na ng lahat, meron pa pong isang tao na positibong nagsabi sa akin, Meron pang isang tao na nagsabi sa iyo, meron pa siyang nakita mismo sa kanyang dalawang mata, 3 pang video. Ang dami pa. Mas mahirap pa tunayan yan. 3 na naman yung ilalabas ninyo. Ang tagal na hun sinasabi nitong mga gunggong na ito, mga kababayan. No? Na lagi nilang sinasabi, bababa na, mapapababa na. Ilang buwan na lang ang Pangulong Bongbong Marcos. Gustong-gusto na nilang mapabagsak si Pangulong Bongbong Marcos. Bababa na si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit hindi isang sabayan lahat? Bakit meron pa kayo? Matatapos na yung termino. Anak ng tinapa, wala pa kayo nilalabas. Na USB. Di ba? Wala pang nilalabas na ito, yung 3 video. Kailan nyo ilalabas yan? 1 taon na lang bago mawala sa pagka-presidente si Pangulong Bongbong Marcos? Ano yun? Di wala din. Di ba? At lalong tumatagal, lalong natatawa lang sa inyo ang sambayan ng Pilipino. Sabi kayo ng sabi na merong mga video-video,